Nakita ko po dito sa mga sulat na ito ni Pablo, na napakahalaga talaga ng tamang turo na ma-preserve. Ibig ko sabihin, yung teachings ng apostles patungkol kay Kristo, kung sino siya, ay dapat maging pure, uncontaminated ng false teaching. And any contamination ay malaking danger na para mailayo tayo kay Kristo. So dapat tayo ay may manatiling focus sa ating Panginoong Hesus at sa layunin na maging katulad niya. So mahalaga ang doktrina, ganoon din ang mga tamang pamumuhay. Lastly po, ang mga letters na ito ni Paul ay nagre-reveal ng kondisyon ng church na kanyang sinulatan. Nakikita ko rin na itong mga sulat na ito ay perpektong basehan o pwede nating pagbasihan ng kung ano yung kalalagayan natin sa ngayon, spiritual condition po natin. Kung tayo ay nangangailangan ng strong rebuke katulad ng mga nasa Galatia, kung tayo man ay nangangailangan ng reminder sa ating mga position at goal, katulad ng sa Efeso, kung tayo nangangailangan ng encouragement, kung tayo napapersecute sa First Thessalonians, kung kailangan natin ng commendation para sa ating mga mabubuting ginagawa, kagaya ng sa Philippians, kung tayo ay nangangailangan ng mga clarifications, kung tayo na-confuse, katulad ng sa Colossians at Second Thessalonians. Indeed, salamat sa Panginoon, ang Biblia natin ay kompleto, tunay na perfect, useful for correction, rebuke, teaching, training, and a reminder para sa atin. At lahat ng ito ay naisulat para sa ating benepisyo. So, mahalin po natin ang salita ng Diyos na ito, basahin at isabuhay. Ayun lamang po. Salamat po sa pagbabahagi ng lahat. Tayo po ay magpicture. Open po ng inyong mga camera. 1, 2, 3. Okay. Okay. Well, praise the Lord. Ito ay pang-apat sa huli ng Bible Survey. Kaya malapit na tayong matapos. Meron pang tatlo na lang. Tama, pang-apat. Ah, kanina ay may katanungan si Sister Helen. So nais ko pong bigyan ng pansin. Siyempre, para matulungan po natin siya. Pwede bang mapakinggan, Sister Helen, yung iyong Um, katanungan para bigyan ng o, kasagutan? o, opo, Pastor. Medyo pinicturan ko po at sinend ko din sa TBTI. Pero kung ano, babasahin ko na lang po ulit. So, ang questions ko po dito yung about parang siguro doctrine talaga na ito eh. Mysticism versus using the gift of tongue in praying. Ang Okay, yun pangalawa, muna. Isa lang muna. Isa-isa lang opo, po. opo, opo. Ah, yung tungkol sa gift of tongue, ano po, ay meron po talagang katuruan diyan. At pag pumunta kayo doon sa mga gifts sa First Corinthians, makikita nyo naman po yung gift of tongue. Kailangan din ikumpara nyo yung panahon ng mga apostol na kung saan ay nagsalita ng iba't ibang wika. Yung mga alagad na tumanggap ng banal na espiritu. Well, bakit ko po kinukonekta ka agad doon? Medyo mahaba po yan kapag binasa natin lahat yung mga talata tungkol sa pagsasalita ng iba't ibang wika. Ang obserbasyon ko para mapaiksi tayo ay ang nakagawian na ng mga churches na yung kanilang speak in tongues ay hindi naman talaga tongues. Hindi ko sinasabi yun sa inyo. Wala ako sa posisyon na humatol sa inyo. Una lang siguro na dapat nating matutunan tungkol dito sa pagsasalita ng iba't ibang wika. Pag binasa niyo po yung nasa Acts chapter 2, ay makikita ninyo na iba't ibang lengguwahe po yung mga sinabi ng mga alagad na kung saan yung mga nandoon sa Jerusalem sa panahon na yon na mga mistisong Hudyo ay naunawaan nila yung kanilang mga salita na ginagamit nila sa ibang bansa. Kaya doon ay makikita nyo na merong 14 na lengguwahe na ginamit sa panahon na bumaba ang banal na espiritu sa mga alagad at sila ay nagsalita ng iba't ibang wika. Ang punto po ay ang pagsasalita ng iba't ibang wika ay lengguwahe po ito na nauunawaan
ng ibang lahi. So, yun ang katanungan natin sa ating kapanahunan sapagkat ang nakikita ko at obserbasyon ko sa karamihan ay mukhang hindi na dahil hindi ko naman alam lahat ng lengguwahe. Siguro sasabihin ko muna ng ganito. Pag ito ay personal mo, well, personal mo yan, hindi ko pwedeng pakialaman. Pag yan ay napakinggan ko sa iglesia, kung nandoon ako, ang sabi ni Apostol Pablo ay 2 o 3 na nagsasalita ng iba't ibang wika kapag walang nagbigay ng kapahayagan o kaya interpretation ay patigilin siya. So magkaiba po yung speak in tongues. Kung ito ay personal mo, nasa sa inyo po yan. Pero pag kaya ay sa church ginagawa at walang nagbibigay ng interpretation, yun po ay kailangan patigilin, sabi ni Apostol Pablo. Nangangahulugan na ako'y naniniwala ng isa sa mga gift ng mga mananampalataya ay ang pagsasalita ng iba't ibang wika, nga lamang ay merong tama at merong mali. Yung karamihan sa atin ngayon ay mukhang walang interpretasyon, mukhang puno ng emotional, at akala nila pag ginagawa nila ay sila ay napupuspos ng banal na espiritu. Actually, magkaiba yata yon. Nangyari ito sa mga alagad sapagkat sila ay puspos ng banal na espiritu. Hindi nila ito ginagawa para mapuspos. Sabi ko nga, malawak yung bagay na yan. Medyo matagal, marami tayong talata na pwedeng basahin. Kaya lang, yun ang mga basic na maibibigay ko sa inyo ngayon tungkol sa pagsasalita ng iba't ibang wika. Hindi po ako laban sa mga personal na pagsasalita ng iba't ibang wika sa inyong iglesia. Ayokong makialam hanggat hindi ko mapapakinggan. Sa amin po ay how I wish. Ako po ay nangyari rin yan sa akin. May mga kasabayan ako dati, pero sila ay nagsalita ng iba't ibang wika na nangingisay. Well, parang emotional yung mga ganon. Pero sa akin po ay wala naman nag-interpret. Pero marami kasi kami during that time, wala nag-interpret. So hanggang dun lang, nangyari ulit sa akin pero yung iba ay personal na. Yun po ang tungkol sa speak in tongues. Now, yun po ang pangalawa ninyo, Ate Helen. Pastor, sa ano po, sa tithing, Malakay 3. Okay. I have always proven the Lord in this. He multiplies, He blesses more than expected, and my barns are protected from the devourer. So you are using Malakay chapter 3? 10, yes. Okay. Ganito po, ang tithing po ay batas para sa mga Hudyo. Yung the fact na ginagamit nyo ang Malakay chapter 3 and then kiniklaim yung protection ng Diyos sa inyong barns and blessing sa inyong barns ay malinaw po na yun ay salita ng Diyos para sa mga Hudyo. So hindi po yan para sa inyo. Now, dito sa ating pinag-uusapan sa ngayon ay isa yan sa mga bagay na ipinag-uutos sa mga Hudyo na later on ay makita natin na una, sabi ng Hebrews, for when there is a change of the priesthood, there must also be a change of the law. Sa atin po, dito sa ating pag-aaral, ang lagi kong sinasabi ay wala po tayong itinatapon sa Biblia. Nga lamang ay kailangan alam natin kung kailan i-apply at hindi i-apply. Meaning, doon pa lang sa talata na binabanggit ko sa inyo sa Hebrews 7:12, for when there is a change of the priesthood, there must also be a change of the law, ay nangangahulugan na mayroong pagbabago na ang kautusan. Meaning, yung law, nakabahagi diyan, yung tithing, ay doon na tayo magkakaroon ng usapin ngayon. And the fact na kiniklaim mo yung blessings and curses ng law, na yan ay sinabi ng Diyos sa mga Israelita. So hindi po yan sinabi sa church. Malinaw po yan. Wala pa ang church yan. Nasa Malakias kayo, kinukot nyo yan.
And I believe na ang pag-angkin sa anumang bahagi ng kautusan ay kasalanan. When I say kautusan ay kautusan ni Moises is a sin. Dahil hindi naman yan pangako ng Diyos sa atin. So it can be na sasabihin ko po sa inyo na it can be there is a deception. Bagamat itinuturo ko po sa New Covenant ay pwede kayong mag-ikapo na huwag umaasa ng ano pa mang mga pangako o kaya ay sumpa. Kasi pagka ginamit nyo ang kautusan sa chapter 5 ng Galatia ay pag gumamit kayo ng bahagi ng kautusan na malinaw na ipinaliwanag ko doon sa bahaging yon ng survey na hindi ka pwedeng gumamit ng anumang hindi naman ipinangako ng Diyos sa atin. Yung kautusan ni Moises para sa mga Israelita ay hindi para sa church sapagkat merong pakikipagkasundo ang Diyos. Kaya nga may New Covenant, may Old Covenant na malinaw po yan na may kasunduan ang Diyos sa Israel at may kasunduan ang Diyos sa kanyang iglesia. So ano ang kasunduan ng Diyos sa atin? Yun ang katanungan. At yan ay napakalawak. Isa pa na narinig ko sa iyo ay huwag niyo akalain na kapag sinabi kong New Covenant o Old Covenant ay pinapawalang bisa ko na yung Old Testament. Iba po yung Old Testament sa Old Covenant. Ang Old Testament comprises of 39 books. The Old Testament mostly ay para sa mga Hudyo yan. May mga pangako, may mga examples na pwede tayong kunin dyan. Nababanggit yan sa Romans 15:4, sa 1 Corinthians 10:11, na gusto ko pong basahin sa inyo para sa ganon ay maunawaan nyo na hindi ko sinasabi na hindi pwedeng gamitin ang Old Testament. Samantala po, bago ko basahin yung nabanggit kong talata, ang covenant, marami pong covenant sa Bible. Ayan po ay susunod na topic natin. Maraming covenant sa Biblia. Merong Adamic covenant, merong Noahic covenant, merong Abrahamic covenant, merong Davidic covenant, merong covenant to the Israelite people through Moses. Yan yung pinakamalaki at kalimitang binabanggit at ibig sabihin talaga ng Diyos kapag binabanggit niya yung covenant. So, malinaw po na hindi nangangahulugan na kapag sinabi ko na Old Covenant ay Old Testament. Iba ang Old Testament means the books. Old Covenant means yung kasunduan ng Diyos sa Israel. Yun po ang ibig sabihin nun. Pero malinaw naman sa Biblia na merong old at may new. At sinasabi ng Hebrews chapter 8:13 na nagiging obsolete ang luma kapag nandyan na yung bago. Hebrews 8:13. Now, pakinggan nyo muna itong Romans 15:4. For everything that was written in the past was written to teach us so that through the endurance taught in the scriptures and the encouragement they provide, we might have hope. Now, dito ay sinasabi ni Apostol Pablo, ang tinutukoy niya, written in the past means the old writings. Dahil sa panahon ni Apostol Pablo, wala pa naman silang New Testament. Kapag binabanggit yung scriptures, mostly ay ang tinutukoy ay Old Testament. Dahil walang New Testament ang mga apostol pa sa panahon na yon. Hindi nga nila alam na yung kanilang mga sinulat ay ginagamit na natin. And then sa 1 Corinthians 10:11, these things happened to them as examples and were written down as warnings for us on whom the culmination of the ages has come. Sinasabi ulit ni Apostol Pablo na itong mga bagay na ito ay naisulat bilang mga halimbawa at mga babala sa atin, meaning kapag medyo negatibo yung
ipinapakita ng Old Testament sa atin, nangangahulugan na may mga bagay tayong aral na makuha doon na hindi dapat tularan. At pag bumalik kayo sa 10:6, 1 Corinthians 10:6, ay nandoon yung mga ilang kasalanan na ipinapakita na ginawa ng mga Israelita na maraming pinagpapatay ang Diyos sa kanila. Napunta tayo rito sapagkat gusto ko ipakita sa inyo na magkaiba ang Old Testament sa Old Covenant. Siguro I stand corrected po, Pastor. okay, sige po. And then ito, Ate Helen, ang pag-iika po ay pwedeng gawin yan ng personal. Bago nagkaroon ng mga batas sa pag-iika po, ay ginawa yan ni Abraham kay Melchizedek sa chapter 14 ng Genesis. And then sa chapter 28 ng Genesis din ay nangako si Jacob na ibigay niya ang kanyang ikapo sa Panginoon do walang katibayan na ginawa niya ito. Yan ay prelo bago bigyan ng batas ang Israel. Wala pang Israel diyan. Ang Israel ay naging bansa lang at kinatipan lang ng Diyos nang galing sila sa Egypt, tumawid sila sa dagat na pula. And another example ang ipinapakita doon na doon ay larawan ng bautismo ng iglesia. And doon ay ipinagkaloob sa kanila ang mga kautusan sa Exodus chapter 20. Nakipagtipan ng Diyos sa kanila. Basahin niyo po Exodus chapter 19, 20 hanggang 24 or 25. Makikita niyo ang daming batas ng Diyos diyan. Ang pag-iika po ni Abraham at ni Jacob ay ginagawa kong halimbawa para makita nyo na kung kayo'y mag-iika po sa ngayon, hindi naman ipinagbabawal dapat yan. Desisyon nyo yan sa buhay nyo. Pero kung gagamitin mo yung pag-iika po ng Israel at aangkinin mo yung protection, yung pangako, yun ay ipinapasok mo yung sarili mo sa kautusan at malinaw naman na hindi ka pwedeng gumamit ng kautusan dahil hindi naman yan pangako ng Diyos sa atin o kaya ay batas ng Diyos sa atin. Kaya nga may batas si Kristo para sa atin. Iba yung batas ni Kristo sa batas ng Diyos sa pamagitan ni Moises para sa Israel. Para sa diretsahang talata ay makikita sa 1 Corinthians chapter 9, verse 20 and 21. Pag binasa nyo ay parehong nababanggit yung dalawang uri ng kautusan, kautusan ni Moises at kautusan ng Panginoon Jesucristo, na kung saan ay sinasabi ni Pablo, hindi ako sakop ng kautusan. Biruin nyo, Hudyo ito. Ay inaangkin niya, hindi na siya sakop ng kautusan ng Diyos sa pamagitan ni Moises, pero sakop siya ng kautusan ni Kristo. Ang paggamit sa kautusan o pangako ng Diyos sa Israel ay kasalanan kung gayon. Bakit? Kasi hindi ka naman kasundo ng Diyos doon. Because that is covenant. Covenant means kasundo, pakikipagkasundo ng Diyos. Parang kontrata ng Diyos. Hindi ako nagagalit na, Ate Helen. Hindi po. Talaga ako magsalita kasi maging Naintindihan. ito. Yan, para sa ganon ay at least makatulong sa inyo. Kaya kung meron pong katanungan, sabi ko nga ay okay lang naman. Yan. Meron pa kayong tanong? Pastor, yung mysticism po. Yan ay salita na ginagamit dito sa definition yan. Nandyan yan sa online. Diyan ko nakuha yan. Ang mysticism, Yun po ba ay is it a kind of ritual or spiritista or kasi medyo na ano ko yun parang ang dating sa akin noon mga spiritista pero ngayon ko lang na saliksik talaga. Okay, dahil doon po sa tunog, po. Pero sa online, ang binigay niya sa atin ay mixing Judaism and Christianity. Usually called legalism. Yan sa online, Sa online. So yung mysticism is mixing Judaism and Christianity, ganon? Ang definition niya ay, it is the belief that a person can have a direct, personal, and often immediate experience of God.
Oo. or spiritual reality that goes beyond ordinary reasoning, senses, and intellectual knowledge. Now, naniniwala naman tayo na ang Diyos ay buhay, at when we talks about mysticism, meaning parang kasama yan sa miracle eh. Tama po ba ako? Parang himala na ang Diyos ay gumagawa ng ganon. So, Opo, kasi yun din ang aking, I mean, I'm talking of my experience kasi ganun talaga yung ano, yung na-experience ko eh. So, hindi ko alam kung yun ba ay from the, yung sasabihin from the Lord. I know it's from the Lord because it's the Holy Spirit I'm talking to. So, pag sinabi pong belief, ay di ito ay, sino po ang nagturo nito? Kaninong katuruan? ang ano Kasi po, kung may nagpa-practice po ng mysticism, o ito po ba isang belief lang o isang practice talaga ng a certain kind of, a certain sect or ang alam ko po ay it's a belief sa mga naniniwala sa Diyos, but yung practice can be right or wrong, can be from God or a deception. Dahil naniniwala naman tayo na God works in mysterious way. So nandun yung salitang mystic or mysterious way. Ang ano lang natin diyan ay yung ingatan natin ay yung deception. Is it kasi biblical? Is it? parang Sige I'm po. sorry po. I'm sorry po. Parang ito yung ano, ito yung nirebuke ba ni Paul? Ito ba yung nirebuke ni Paul sa Colossians? Yung mysticism doon sa ating historical background. Yung mga belief about angels, ganyan. Meron Kasi po kasi kasama po ito sa ano eh, doon sa historical background ng ano, ng Book of Colossians na ang alam ko sa nasa Colossians kasi video. ay kaya negative si Paul kasi may mga parang kunwari sumasamba sa mga anghel. Bawal po yun. Yun ang isa sa Bawal mga nga. nandoon sa aklat ng Colossians. Worship Mm. of angels and other Mm. human philosophy, human reasonings. Napakarami po niyan. So, I believe it's faith. nasa atin po na mag-determine. Pero doon po ay malinaw na talagang ayaw ni Paul yung pakunwaring pagsamba sa mga anghel. Actually, meron na po akong naririnig niyan dito sa ating makabagong panahon. Malala ko yung, ayaw ko nang banggitin, ah yung mga nag-uutos sa mga anghel. Malala niyo yun, yung mga panahon na ganon. Yung, Ayun po ba ayun po ba'y bawal yung nag-uutos sa anghel? Kasi 'di ba sabi pwede nating utusan ng mga anghel? alam niyo po, I think, doon po sa Hebrews ay malinaw na, basahin ko po sa inyo at unawain niyo kung paano po ginamit yung sa Hebrews chapter 1:14. 1:14. Opo, tingnan ko. And then bibigyan ko kayo ng halimbawa, na application nitong babasahin natin. Sabi niya, are not angels ministering spirits sent to serve those who inherit salvation? Sino ang nagsisend? Ang Diyos siyempre. Hmm. Ang Diyos ang nag-uutos sa kanila. And one of the examples of that is in Acts chapter 10, na kung saan ay merong anghel diyan na ipinadala kay Cornelio sa kay Pedro para sa ganun ay pagtagpuin po sila. Alam niyo yung kwento? Yes. Yan. So meaning, it is God who commanded the angels, hindi po tayo. Iba yung gusto natin pagka-anghel. Baka mamaya ay fallen angel na yung inuutusan natin na sumusunod sa gusto natin. Yun ang isa sa mga ingatan natin pagdating sa mga ganon. Kasi So, po, meron ako isi-share eh. sige. Nakakasala pala ako. Kasi kapag nagda-drive po ako, Ah, inuutusan ko yung mga anghel, prepare the way. Kasi nasa Bible din po yun, di ba? Prepare the way for us or for me. Parang ganun. Yun yung ginagamit kong yun ang ginagamit kong verse. Holy angels of God, prepare the way and clear the road.
Ako po ba Ah, nagkakamali doon? Nagkakasala ba ako doon? I maganda po mean, kung in mag-pray my na lang kayo sa Panginoon. Lord, isugo niyo po ang iyong mga anghel. Huwag na ayun kayong po, sa yun anghel. talaga yung ano ko yung dati kong, Lord, send your ministering angels, send your ministering spirits. Ayun, Tapos medyo, yun nga yung nabasa ko na pwede nating utusan yung mga anghel. So, medyo siguro shortcut ko na. Shortcut ako. Holy sila ay angels of mga God. kasangkapan ng Diyos sa atin. Bukod doon ay, if you would know na nasa atin ang banal na Espiritu, and I think mas lesson na later on ang ministry ng mga anghel, parang specific na lang sa panahon ng mga apostol. Kalimitan ay they have to obey the Lord, and they were being empowered by the Holy Spirit. Yun ang nakikita ko. But it's not very difficult na ganun na ikaw mag-utos sa mga anghel. Dahil kung saan-saan mo sila gagamitin, baka mamaya tigpasin kayo ng anghel na yan. Malala nyo yung sa chapter 5 ba yun ng Joshua? Na tinanong ni Joshua yung anghel, kanino ka ba? Depende. Pag masunurin ka, kapanig nyo ako. Pag hindi, yun ang sagot ng anghel kay Joshua. Kasi nakakarinig na ako ng ganyan. Pag hindi talaga natin alam yung fullness ng Biblia, very dangerous na utus-utusan natin ang mga anghel na parang tayo yung may authority sa kanila. Sabi ng Biblia, they are more stronger than us. Huwag tayong pakampante na para bagang alipin natin sila. Sa ngayon, naniniwala ko mas powerful ang mga anghel kaysa sa atin, na mas may authority sila. Pero thank God na kung tayo mananampalataya, we have the Holy Spirit. And one day, ay meron po akong nakikita sa Biblia na merong gagawin ng Panginoon nakakaiba bilang sa posisyon ng mga magtatagumpay sa kasalanan. Yun ang isa sa mga kaibahan natin sa mga anghel, na sila ay hindi magtatagumpay sa kasalanan, walang karapatan na magsisi, pero tayo ay binigyan ng karapatan ng Diyos ng mga ganon. And thank God, ang tagumpay pa rin natin ay credit sa banal na Espiritu. Ayan po. So, Pastor, last na lang po. Sige So, po. ano yung siguro to malawak talaga ito, pero in a nutshell, alin sa mga teachings and promises ng Old Covenant ang hindi natin pwedeng gamitin or i-mix sa panahon natin ngayon? Usually po, ang laws and promises lang naman ang ingatan natin. Yung mga example, may mga lessons na makukuha tayo. Diba, pinag-aralan natin ang Genesis, ipinakita ko sa inyo yung mga bagay na pwede nating matutunan sa kanilang mga buhay. At ngayon ay binasa ko sa inyo ang 1 Corinthians chapter 10 verse 11 na meron tayong mga halimbawa doon na hindi dapat tularan. Now, tungkol doon sa mga batas sa Israel, ay kailangang alamin natin kung gusto mo. Napakarami niyan. And then, yung mga pangako, sapagkat iba ang pangako ng New Covenant. They are eternal. Pero hindi naman sinasabi ng Panginoon na hindi niya i-provide ang pangangailangan natin. Alam natin yun. Yung sinabi ng Matthew chapter 6 na, why do you worry about what you eat or drink or what you wear? Meaning, ito yung mga pampisikal natin. Pero sinasabi ng Diyos, do not worry about those. Seek ye first the kingdom of God and its righteousness, then all these things shall be given to you. Meaning, hindi naman pabaya ang Diyos diyan. At nakita natin ang halimbawa ng buhay ng Panginoon, hindi yan ang inuna nila. Hindi sila naghangad ng mga pangako ng earthly promises o kaya ay mga pangako sa Israel. Kasi iba ang pangako kay Kristo, they are eternal. Sa ngayon ay minsan gagamitin natin yung mga pinoprovide ng Panginoon sa atin dito sa pampisikal na buhay para lang ma-attain natin yung pangwalang hanggan.
nandun nga yung batas niya na mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Hindi na para sa ating luho yung mga yon, kung meron man siyang ibinibigay sa atin. So if you wanna read those promises, ay nandoon sa Deuteronomy chapter 28, Leviticus chapter 27. Meron diyan direktang sinabi yung mga pangako sa Israel, pero mind you, Sister Helen, sana basahin nyo rin yung mga sumpa kapag sila ay hindi sumusunod sa Diyos. Mas marami. Almost 4 times, lalo na dyan sa Deuteronomy 28, almost 4 times ang banta ng sumpa kaysa doon sa 1/4 o 1/5 na ikalimang bahagi na pangako ng Diyos. Magaganda yung pangako, pero alam naman natin ang Israel ay ilang beses na nakaranas ng matindi sa Diyos sapagkat hindi nila nakaya yung kautusan. At yun yung sinasabi ng Hebrews chapter 8:7 na kung wala sanang kakulangan ang unang tipan, hindi na sana magbibigay ang Diyos ng bago. Meaning, yung Old Covenant ay may kakulangan. At ang kakulangan ay yung hindi kaya ng tao na tuparin ang mga batas ng Diyos sa luma. Kaya ang Diyos ay nagbigay ng bago, at kasama diyan ang pangako niya ay ang banal na Espiritu para magampanan natin yung mga batas ni Kristo. Ezekiel 36:25, 26 and 27 na lang para mas maiksi. So thank God, ang talagang blessing natin ay ang banal na Espiritu. Siya ang highlight ng New Covenant na makita naman natin sa Acts chapter 2 na hindi pwedeng basta humayo ang mga alagad Yes. na wala ang Espiritu sa kanila. So, Yes. yun ang pinakamainam sa New Covenant, the Holy Spirit. Kaya, born of water and Spirit, talaga ay mahalaga. Pag mali yung born again mo, ayan, maraming kakulangan. Di ba Pastor, pagka nagbabasa po tayo, kung tayo nasa Old Testament, sabi niyo nga, iba yung Old Testament and Old Covenant. Minsan may nababasa din tayo na hindi natin nare-realize na hindi pala sa atin sinasabi yun sa Hudyo, pero nagre-rema sa atin. Alam niyo po, pangako niya. tipan naman ay nasa Exodus 19, diyan nagpasimula. Diyan nabuo ang Kingdom of Israel. So mula Genesis, wala pa talaga, wala pang ethnic division, wala pang kaibahan ng mga tao sa lahat ay hindi pa nadidivide ng Jewish or Israelite. So merong mga bagay diyan na pwedeng i-claim. Pwedeng nakot tayo ng aral. Actually, ginawa na natin yun eh. At sana ay sundan po ninyo itong next natin na pag-uusapan, sapagkat diyan, bahagi ay Exodus to Deuteronomy naman, wherein nabuo na yung church, ipapakita ko sa inyo. And then, ano yung mga examples na mukhang, kasi sila'y meron ding bahagi ng kautusan na ito ay ang katuparan ay si Kristo. Sabi niya, makikita rin yung parang takbo ng bansa ng Israel sa tinatakbo ng iglesia ng Panginoon sa kapanahonang ito. Anyway, medyo malawak po yan. Kaya ang time natin ay 9:40. May mga Opo, maraming salamat po, Pastor Art. Magtiyaga lang kayo. Ako ay diretsahan lang pagka sumasagot dahil mahalaga po yung ating oras.